Matagal ng debate kung dapat gawing legal ang medical cannabis o marijuana sa Pilipinas. Sa ngayon, may nakabinbinang panukala na magbibigay ng access sa mga pasyenteng nangangailangan ng sinasabing lunas mula rito. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, sa mga bansang Cambodia, Bangladesh, Australia, Canada at maging ilang mga states sa Amerika, maluwag yung kanilang mga batas kaugnay sa paggamit ng cannabis o ng marijuana. Taliwas yan sa mga bansa tulad ng China, Singapore at maging dito sa Pilipinas. Katunayan, itinuturong itong illegal drugs. Taong 2013, Jessica, nagsimula yung kampanya ng ilang mga grupo na nananawagan na gawing legal ang paggamit ng marijuana sa paniwala na makakagaling daw ito sa mga sakit tulad ng cancer, glaucoma, epilepsy at iba pa. Pero mukhang tutol dito yung mga otoridad, lalo't paniwala nila mas maraming masamang dulot ito kesa maganda. Pagkontra sa cancer, ito ang katwiran ng aktor na si Mark Anthony Fernandez kung bakit siya gumagamit ng marijuana. Anya, nangangamba siyang baka matulad siya sa kanyang amang si Rudy Fernandez na namatay dahil sa pancreatic cancer. Sa bisa ng DOH Administrative Order noong 1992 at Board Directive nitong 2014, maaari raw mag-apply ng permit sa DOH o Department of Health, FDA o Food and Drugs Administration at DDB o Dangerous Drugs Board ang sinumang nagnanais na gumamit ng marijuana bilang gamot. Inaalaw po ng batas yan, pero kailangan may special permit to use it for medical purposes. Dagdag ni Ubial, hindi lingid sa kaalaman niya na may ilang doktor na posibleng nagre-reseta na ng marijuana sa kanilang mga pasyente. Pero Sa aming experience, wala pa pong nagre-request sa FDA. sa Kongreso muling inihain ang House Bill No. 180 o Philippine Compassionate Medical Cannabis Act para mas magkaroon ng akses ang mga pasyenteng nangangailangan nito, regulated at partikular rin ang mga pamantayan sa kung sino ang pwedeng gumagamit ng medical cannabis. Sa ilalim ng panukala, ang mga pasyenteng may cancer, glaucoma, multiple sclerosis, may pinsala sa spinal cord, epilepsy, HIV/AIDS, mga nasa hospice care na, may post-traumatic stress disorder, rheumatoid arthritis at iba pang kondisyon na isasaalang-alang ng DOH ang pwedeng gumamit ng medical cannabis. Tanging mga sertipikadong doktor lang ang pwedeng magreseta sa kanilang pasyente. Ang pagsasabatas nito, matagal nang inaasahan ng mga naniniwala sa bisa ng medical cannabis tulad ng grupong Philippine Cannabis Compassion Society. Si Lincoln Lagandaon may 23 anyos na anak na may global developmental delay at inaatake ng seizures. Madalas siyang atakihin tuwing madaling araw, 3 araw sa isang linggo. Naging inspirasyon daw ng kanyang anak para tumulong sa pag-akda ng House Bill 180. Minsan, binigyan ng doktor ng ganito. Tapos after few months, persistent pa rin. So, kalit na naman siya. Upon seeing the video of Charlotte sa YouTube, I was really convinced na ito ang dapat na para sa anak ko. Ganito rin ang sentimiento ni Girlie Cleofas. Hirap na hirap raw siyang makita ang anak na si Julia na mayat mayang inaatake ng seizures dahil sa sakit na cortical dysplasia at infantile spasms. Hindi raw sapat ang mga anti-epilepsy na gamot na ibinibigay sa kanyang anak. Buwan-buwan kami nagtataas ng dosage niya hanggang sa sagad na yung dosage na ini-intake niya sa araw-araw. Hindi pa rin nababawasan yung seizure niya. Pero ang kinababahala ng Dangerous Drugs Board, posibleng maabuso at gamiting palusot lang ang medicinal value nito. Ang daming nagsasabi ngayon na gamot naman, ang marijuana, hindi naman nakaka-addict, wala namang masamang epekto. Hindi po totoo yan. Hallucinogen siya, no? Mind-altering. Long-term studies have shown that it alters yung learning experience ng individual. Nahihirapan na silang mag-aral, yung memory, nagsasuffer. Noong 2015, numero 1 na ang marijuana sa pinakaginagamit at ibinebentang illegal drugs sa bansa ayon sa DDB. Pangalawa lang ang shabu, kabataan din ang numero 1 gumagamit nito. Sa gitna ng debate kung dapat bang gawing legal ang medical cannabis sa bansa, naniniwala ang dating Health Secretary na si Dr. Jaime Galvestan na malaki ang maitutulong ng medical cannabis sa paggaling ng pasyente. Halos 4 na dekada na ring nag-aaral at nagsasaliksik-sitan sa aspeto ng medicinal plants. Ang isa kasi sa pinaka masaklap na reklamo ng mga pasyente ay yung kirot. Ang pag-unang hakbang ay matanggal ang kirot sa paggagamot ng cancer.
Jessica, yung House Bill 180 ay kasalukuyan pa rin na nasa committee level. Yan yung ifinail ni Isabela Representative Rodolfo Albano. At patuloy yung paglalabi ng PCCS dun sa mga mambabatas na gawing tuloy itong maging batas. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tutol siya dun sa paggamit ng marijuana, liban na lamang kung talagang makakalikha ng isang gamot mula rito. Jessica. Steve, liwanagin lang muna natin. Sa pagkakaintindi ko kasi, iba yung marijuana na ikinaka-addict ng maraming mga kabataan doon sa medical marijuana na tinatawag. Ito yung nakakagamot, lalo na sa mga bata na may seizures. Tama ba yung intindi ko, Steve? Tama ka dyan, Jessica. Kasi yung marijuana ay meron siyang 400 na iba't ibang mga kemikal. Pero isa lamang na component nun, yung nakakagaling. Yun yung CBD na tinatawag nila. At yung CBD na yun, ang sinasabi ng Dangerous Drugs Board, baka pwedeng isynthesize yung chemical na yun para yun lamang yung magagamit. Kasi yung iba, yung may mga psychoactive effect dun sa mga ibang makakahitit or yung mga naninigarilyo nun or ginagamit siya bilang gamot. Yun yung dapat nilang ihiwalay kasi yun daw yung sinasabi nila na nakakasama liban doon sa CBD. Kaya nga ang sabi ng Dangerous Drugs Board, kung magiging kagaya nung sa Amerika, nakabuo sila ng isang gamot para sa sakit sa tiyan, yung Maridol na tinatawag. Kung makakalikha raw ng ganung klase ng gamot at makakabuo, ay posibleng matanggap at maalis yung sa listahan ng mga ipinagbabawal na droga. Pero as it is sa ngayon, dahil 400 na iba't ibang chemical yun so illegal drugs daw, mas maraming masama kaysa sa mabuti, Jessica. So, you're saying pare-pareho lang ang pinanggagalingan nito. Ang nagkaiba lang, it's the same marijuana plant. Ang pinagkaiba lang, meron lang isang element, yung CBD, na dapat maihiwalay para yon ang gawing gamot. So, hindi ito ibang variety ng marijuana kasi sa Amerika, sa pagkakaintindi ko, in Colorado, for example, di ba? They're growing medical marijuana o medicinal marijuana. Iba ito? Ganun ba yon? Yun ang sinasabi sa atin ng Dangerous Drugs Board. Kasi yung marijuana in general ay may iba't iba siyang component. Meron lamang isang element na nakagagaling at kung sakali nga na mahihiwala yung element na yon ay makakatulong sa paggamot dun sa mga may sakit. Pero kung hindi nga ito magagawa, talaga namang maituturing pa rin daw itong dangerous drugs, lalo't maraming mga components na magdudulot ng mas malala pa na kondisyon doon naman sa mga gumagamit nito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.